Sa dilim ng kagubatan, nagtagpo ang dalawang nilalang. At ang kanilang banggaan ay magpapasya kung sino ang tunay na maghahari sa gabi. Sino ang tunay na hari ng gabi? Ang Haring Gabunan, na sumilang sa abo ng mayon, matulin, malupit, at uhaw sa dugo. O ang Agaras ng Batangas, ang sinumpang mandaragit ng kapwa aswang. Laso ng dugo at lahat ang pagkain. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Gabunan at Agaras. Ang bangis ng gabi. Kapangyarihan, dugo at kadiliman. Walang awa ang maghahari. Noong sumabog ang bulkang Mayon, hindi lamang mga tao ang naapektuhan. Sa ilalim ng makapal na abo at nagbabagang bato, may isang nilalang na matagal nang nananahimik. Ang Haring Gabunan. Siya ang pinakamatandang uri ng gabunan sa Kabikulan. Pinagmulan ng lahat ng kanyang lahi. Ang kanyang balat ay kasing itim ng abo. Parang mismong usok ng bulkan ang bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. Tila dalawang baga na hindi namamatay. At ang kanyang mga ngipin ay matatalas na parang mga kutsilyong hinulma upang humiwa ng laman at buto. Sa loob ng maraming siglo, siya ang naghari sa mga baryo sa paanan ng Mayon. Ang mga mangangaso, magsasaka, at mga batang napapadpad sa masukal na gubat ay nagiging biktima ng kanyang walang sawang gutom. Hindi lamang siya kumakain ng laman at dugo. Siya'y nagbibigay ng takot sa kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga karibal na aswang. Ang mga gabunan lamang ang dapat maghari. At siya ang pinakamatanda, pinakamarunong, at pinakamalupit. Ngunit dumating ang pagsabog. Ang langit ay nabalot ng abo na parang walang katapusang gabi. At ang mga baryong minsang pinagmumulan ng kanyang pagkain ay biglang nawala sa katahimikan. Ang mga tao'y nag-evacuate. Iniwan ang mga bukirin at tahanan. Ang kanyang mga kampon, mga sigbin, awok at iba't ibang nilalang ng gabi ay nagsilikas upang magtago o tuluyang naglaho. Ang mga pok na dati mapanganib dahil sa kanyang presensya ay nagmistulang tigang at walang buhay. At ang kanyang pinagkukunan ng pagkain ay lumiit hanggang sa halos maglaho. Minsan, lumabas siya sa kanyang kuweba upang maghanap ng biktima. Ngunit sa paligid, tanging makapal na abo, sinunog na mga puno, at mga guhong bahay ang kanyang nadatnan. Ang mga landas na dati dinadaluyan ng mga magsasaka at mga ngaso ay tahimik. Wala ni isang kaluluwa. Ang ilang bumalik matapos ang sakuna ay kakaunti na at hindi na sapat upang siya'y manatiling malakas. Isang gabi. Habang ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik maliban sa lagitik ng mga batong gumuguhong mula sa dalisdis. Tumayo ang Haring Gabunan mula sa kanyang trono ng mga buto. Ang kanyang kuweba, na minsang pugad ng takot at kadiliman, ay halos nabara ng abo. Panahon na. Bulong ng gabunan. Ang kanyang tinig ay mababa. Parang ungol ng nagagalit na hayop.
Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kuweba. At bawat yapak niya'y nag-iwan ng baka sa abo. Kailangan kong humanap ng bagong lugar. Bagong mga taong masusupil. At mga bagong kampo na susunod sa akin. At sa pinakamataas na bato, itinoon niya ang kanyang tingin patimog kanluran. Sa lupain ng Batangas na mayaman sa kasaysayan at may mga kagubatang malalago. Bundok na matatarik. At mga baryo na maraming nasasakupan. Doon siya muling maghahari. Doon siya muling maghahanap ng kanyang kampon. Samantala, sa isang bundok malapit sa San Juan, Batangas, nananahan ang isang nilalang na higit pa sa karaniwang halimaw. Ang agaras. Ang kanyang pugad ay nasa malalalim na kuweba ng bundok na layad. Isang bundok na kilala ng mga mangingisda at mga ngaso dahil sa kakaibang hugis nito na tila matalim na bato na lumalayag sa langit. Ngunit para sa matatanda ng bayan, ito ay isang lugar na iniiwasan. Sabi nila, kapag sumapit ang hating gabi, may mga sigaw na nagmumula sa ilalim ng lupa. Mga iyak ng nilalang na nilamon ng agaras. Ang agaras ay hindi gaya ng gabunan. Hindi lamang tao ang kanyang biktima, kundi pati mga engkanto at kapwa niyang aswang. Siya ang tinatawag na mandaragit ng mga nilalang ng dilim. Ang kanyang lakas ay nanggagaling sa pagpatay at pagkain sa mga tulad niya. Sapagkat ang dugo ng aswang at engkanto ay nagdaragdag ng lason sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay kulay abo din na may bakas ng paltos at sugat na tila laging sariwa, ngunit hindi kailanman natutuyo. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay nakakalason. Ang sinumang aswang na makatikim nito ay unti-unting natutunaw ang laman. Ang kanyang laway ay nakamamatay. Sapat na ang isang patak upang magdulot ng pagkabulok ng laman ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. Sa bawat hininga niya, ang paligid ay tila nauupos. Ang damoy natutuyo. Ang mga insekto'y namamatay. At ang hangin ay nagiging mabigat na parang usok ng asupre. Ang mga kuko niya'y kasing haba ng pangil ng aso at kasing talim ng gulok. Ginagamit niya upang punitin hindi lamang laman kundi pati kaluluwa ng kanyang biktima. Sa Batangas, siya na ang matagal ng kinatatakutan. Higit pa sa kahit anong aswang. Ang kanyang pangalan ay hindi basta binabanggit ng matatanda. Sa halip, tinatawag lamang siya bilang ang Ginoo ng Lalayad. Sabi nila, ang mismong pagbigkas ng pangalang agaras ay maaaring magpatawag ng kanyang anino. At ang sino mang tatawag ay hindi na muling makikita. Habang nakahimlay sa kailaliman ng bundok, naramdaman niya ang pagkilos ng isang puwersang nagmumula sa hilaga. Isang alon ng dilim ang dumaloy mula sa dagat at gubat. Dala ng pagdating ng isang nilalang na hindi niya pa nakakaharap. Ang lupa ay kumislot. At ang mga ibon ay nagsilisan mula sa mga sanga. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata na tila dalawang itim na hukay. Sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahinang usok na may amoy ng bulok na dugo. Gabunan.
Anya, ang boses niya'y parang libong kaluluwang nagdurusa. Narito ka na. Darating ka sa aking kaharian. At sa oras na yon, tikman mo ang laso ng tunay na hari ng gabi. Tahimik ang isang gabi sa Batangas. Sa paanan ng bundok lalayad, may mga baryong nakahilera. Tahimik at payapa. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagsimulang umalulong ang mga aso. Ang kanilang mga tahol ay sunod-sunod. Puno ng takot. Ang mga manok ay biglang nagliparan. At ang mga matatanda ay nagising. Kumakabog ang dibdib. May dumating. Bulong ng isang matanda habang nakatanaw sa kabubatan. Hindi ito pangkaraniwang hayop. Sa lilim ng buwan, dumating ang gabunan. Nakabalot sa abo at usok. Ang kanyang presensya ay parang mabigat na anino na bumalot sa buong baryo. Ang mga sanggol ay umiiyak. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan. At ang mga matatanda'y nagsasara ng mga bintana. Sa bawat hakbang niya, tila may kasamang malamig na hangin na pumapawi ng sigla ng mga nakakasalubong. Ngunit ang gabunan ay hindi basta naghahanap ng pagkain lamang. Siya'y nagmamasid. Naghahanap ng mga bagong lupaing maaaring pagharian. Maganda. May tao, malawak ang gubat, mapuno pa rin ang mga bundok. Bulong niya habang nakatanaw sa ilaw ng mga bahay. Subalit hindi niya alam. Sa kailaliman ng bundok lalayad, may isang nilalang na nakaramdam ng kanyang pagdating. Matagal nang tahimik ang lupain yon. Ngunit ngayong gabi, may bagong amoy na pumasok sa hangin. Amoy ng abo, ng lumang dugo, at ng kapangyarihang hindi taga Batangas. Dumilat ang agaras. Mabigat ang kanyang paghinga na tila kumakalat sa paligid bilang usok na may dalang lason. Ang kanyang mga mata'y kumislap sa dilim. Malamig at mapanganib. Hindi siya nagising dahil sa gutom, kundi dahil may pumasok na banta sa kanyang nasasakupan. Gabunan. Bulong niya mababa at puno ng galit. Sa lupaing ito, ako lamang ang dapat mabuhay. Sa unang pagkakataon, dalawang halimaw na hari sa kani-kanilang lahi ang parehong huminga sa iisang lupaing puno ng gabi. Ang isa'y naglalakbay upang muling magtatag ng kaharian. At ang isa'y nagbabantay ng kanyang teritoryo. Handang pumatay ng sinumang aapak dito. At ang Batangas ay magiging entablado ng kanilang digmaan. Sa paanan ng bundok lalayad, nagsimulang mag-iba ang anyo ng gabi. Ang mga kuliglig ay natahimik. Mas naging mabigat ang hangin. Dumating ang haring gabunan. Tahimik ngunit ramdam ng lahat ang kanyang pagdating. Ang lupa ay tila lumulubog sa bawat yapak niya. At ang malamig na simoy ng gabi ay nagiging mabaho, amoy abo at dugo. Hindi na siya dayo mula sa Bicol. Ngayoy nakatapak na siya sa lupaing nais niyang angkinin. Sa kanyang isip, ang mga kagubatan ng Batangas ay magiging bagong pugad ng kanyang lahi. At sinumang nilalang na nariyan ay kailangang yumuko o mamatay.
Pero ang agaras ay handa sa kanyang pagdating mula sa kailaliman ng bundok lalayad. Gumapang ang isang nakamamatay na enerhiya. Lumabas siya sa kanyang kuweba at naglakad kung saan niya naamoy ang pinaghalong amoy ng asupre at lansa ng nabubulok na laman. At sa isang malawak na paglilinang sa gitna ng kagubatan, isang dating plantasyon na ngayoy iniwan at nilamon ng damo. Nakalugmok sa gitna ng mga malalaking puno ng dao at kawayan. Ang buwan ay sumilip mula sa ulap. Para bang sadyang nagnanais masaksihan ang laban ng dalawang halimaw. Tumigil ang haring gabunan sa gitna ng bakanteng lupa. At dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa pula. Mula sa kabilang gilid ng paglilinang. Lumitaw ang agaras. Ang kanyang balat ay kumikislap sa lason na parang pawis. Bawat patak ng kanyang laway na nahulog sa lupa ay nag-iwan ng usok. Sinusunog ang damo at lupa sa paligid. Ang kanyang tinig ay paos, ngunit matalim. Hindi ka nararapat dito. Ang lahat ng pumapasok sa lupain ito ay nagiging pagkain ko. Nagkatitigan sila. Ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Ang mga puno sa paligid ay hindi gumalaw. At maging ang buwan ay tila naghintay ng unang pag-atake. Isang iglap. Sumalakay ang gabunan. Mabilis na parang aninong dumaan sa kidlat, ang kanyang mga kukoy humahati sa hangin. Ngunit sinalubong siya ng agaras. Nakanganga. At ang kanyang mga pangil ay tumama sa braso ng gabunan. Tumilamsik ang laway na lason sa balat nito. At agad itong umusok at bumula, nag-iwan ng marka na parang sinunog ng apoy. Umuga ang buong kagubatan. Ang lupa'y nagbitak. Ang mga puno'y nagbagsakan. Ang hangin ay napuno ng alingaw-ngao ng kanilang banggaan, isang simponya ng mga pangil, kuko, at halakhak ng kamatayan. Ngunit walang malinaw na nananaig. Sapagkat ang labang ito ay higit pa sa pagkakamit ng pagkain o dugo. Ito'y laban ng dalawang hari ng kadiliman. Isang digmaan upang malaman kung sino ang tunay na maghahari sa gabi. Sa gitna ng kagubatan, ang gabi ay tila nabiyak ng dalawang anino. Ang haring gabunan at agaras ay paikot na parang dalawang bagyo na nagbabanggaan. Ang kanilang mga yapak ay halos hindi marinig. Mabilis at matalim na parang hangin na walang paunang babala. Sa sobrang bilis ng galaw ng gabunan, para siyang lumilipad kahit walang pakpak. Isang aninong dumaraan sa ibabaw ng lupa. Sumugod siya. Ang kanyang mga kukoy pumunit sa kawalan. At sa isang iglap ay nakailag ang agaras. Gumapang sa lupa na parang ahas. Saka lumundag pabalik na may kasamang kamandag na tumilamsik mula sa kanyang bibig. Ang lason ay tumama sa balikat ng gabunan. Agad itong bumula at nag-usok. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, naglabas ng nakakatindig balahibong ngisi. Saka umatake ng sunod-sunod. Napilitan ng agaras na magtagilid at sumayaw sa paligid. Ginagamit ang kanyang liksi upang umiwas. Sa bawat iwas niya ay sumasagot siya ng mabilis na kagat. At ang kanyang mga pangil ay dumadampi sa laman ng gabunan.
Nag-iwan ng sugat na may lason. Ngunit kahit ilang ulit siyang makakagat, ang halimaw ay hindi bumabagsak at lalo lamang lumalakas. Sa isang iglap, nawala ang gabunan sa paningin. Isang anino lamang ang lumipad sa gilid ng buwan. At bago pa man makaiwas ang agaras, isang mabigat na hampas ng kamay ang tumama sa kanyang katawan. Tumilapon siya sa mga puno ng dao. Nabali ang mga sanga. At lumubog ang kanyang katawan sa lupa. Nang bumangon ang agaras, nanginginig ang kanyang mga paa ngunit nanlilisik ang mga mata. Muli siyang sumugod. Mabilis, gumagapang at lumalaban na parang hayop na desperado. Kinagat niya ang binti ng gabunan. At mula roon ay tumilamsik ang kanyang lason. Dumaloy papaitaas. Umusok ang balat ng gabunan at halos madurog ang laman. Ngunit sa halip na sumigaw, humalakhak ang gabunan. Mahina. Bulong niya bago siya nawala muli sa dilim. Mula sa tatlong direksyon, dumaan siya. Isang aninong hindi na masundan ng mata. 3 beses siyang sumugod at sa bawat pagdaan, tumama ang kanyang mga kuko sa katawan ng agaras. Pumutok ang laman. Naghiwa ang balat at ang dugo'y kumalat sa lupa. Sa huling beses, tumigil ng gabunan sa harapan ng agaras. Mabilis na sumunggab at tinuhog siya gamit ang sariling mga kuko. Itinaas niya ang duguang katawan ng halimaw. At sa isang iglap, winasak ang kanyang dibdib. Ang sigaw ng agaras ay umalingaw-ngaw sa kabubatan. Saka biglang natigil. Nalaglag ang kanyang bangkay sa lupa. Wala ng buhay, wala ng lason, wala ng kapangyarihan. Huminga ng malalim ang gabunan. Ang kanyang balat ay sugatan at nasunog ng lason. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas lalong nagliyab sa pula. Sa katahimikan ng gabi, dahan-dahan siyang tumingala sa buwan. Ngayon, bulong niya, "Ako na ang tunay at nag-iisang hari ng mga aswang." At ang kagubatan ay muling natahimik. Waring kinikilala ang kanyang panibagong trono sa kadiliman. Mula sa abo at kadiliman, itinindig ng gabunan ang sarili bilang bagong pinuno ng lahat ng nilalang sa gabi. Isang hari na mas mabilis kaysa hangin. Mas malupit kaysa kamatayan. At mas matibay kaysa panahon. Sa gabing iyon, isinilang ang panibagong alamat ng kadiliman. Ang walang hanggang paghahari ng Haring Gabunan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.